The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Magandang hapon mga ka-Radyo Agri! Welcome sa programang Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Sa programa pong ito, sasamahan po ninyo kami sa halos isang oras na usapan patungkol sa Youth for Mechanization o Y4M, where we highlight the importance of the youth's involvement in the agricultural field through mechanization. Magandang hapon po, ako po si Colleen. At ako naman po si Jason and we are your host for today's Y4M on Radio. Ayan. Bago ang lahat, At Kuya bago Jason. po ang lahat, nais po namin batiin ang ating mga ka-Radyo Agri na nakikinig on air and online via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. Magandang hapon rin po sa aming mga butihing Director for Dionisio G. Alvinia, Director 3, Dr. Jovel V. Dator, and sa aming Applied Communication Division Chief, Sir Elijah Z. Davalos, and sa aming pong mga section heads ng STIPS, si Sir Jet Molik G. Subaba, and sa STITS po, si Ma'am Bes G. S. Magararo. And of course, to the rest of our division chiefs and hardworking employees dito po sa aming ahensyang Filmic, good afternoon po sa inyo lahat. Thank you so much for listening and tuning in sa amin pong live via Facebook page. Of course, our guards on duty and our utility po at sa mga drivers po natin na nakikinig through Transistor Radio, especially po sa mga nakabiyahe ngayon. Safe travels po sa inyong lahat. And hindi po natin makakalimutan ang aming avid listeners to Ma'am Icy and Sir Ambo. Good afternoon po, as well as Dr. Love na laging nakatutok on-air man po yan or online. And of course, mga ka-Radyo Agri, don't forget to like and share our live stream on our Facebook page at Radyo Agri 90.1 FM. And don't forget to follow our social media pages at Radyo Agri 90.1 FM on Instagram, X, and YouTube. Ayan, last episode po, kasama po namin ni Coach Jason ang ating mga Y4M advocates na sina Ellie and Luis. Kanila pong, amin pong pinag-usapan ang kanilang mga pananaw bilang isang youth at isang advocate din po ng Y4M. Ayan, and syempre naman ngayong Kuya Jason, ngayong linggong ito. Kaya naman para sa linggong ito, as we promise, nagbabalik ang ilan sa ating mga Y4M advocates para sa isang makabuluhang kwentuhan patungkol sa kabataan at agrikultura. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Let us welcome Mara and Mandy. Ay, may entrance talaga ang dalawang to. Good afternoon po. Ayan, good afternoon Muli guys. po kaming nagbabalik sa programang Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radio Agri 90.1 FM. Ayan, so dahil nga napag-usapan namin last time nila Ellie and Luis, no, yung mahahalagang points of agriculture and the youth. Ayan, in-invite naman namin ulit today si Mara and Mandy bilang ano naman na sila, kasama na natin sa airing. Hindi na natin masabing guest to, Kuya Jason kasi madami-daming beses natin silang makikita. Lokal na yung mga yan. Napakaswerte niyo po kasi Marian Rivera. Nasa sa Berado po. Wala kang TFTF. We're so honored guys. O diba? Hindi talaga kaya tong mga batang to. And with that, no, kasama po natin sila ngayon to talk about the deeper topics and of course issues na tinututukan ng Y4M in a fun, relatable at youth-friendly way. Ayan. So, Mondi and Mara,
introduce nyo sa amin ang ating topic for today. Okay, welcome to episode 4, Youth in Agriculture, Why Mechanization Matters. Ngayong episode 4, pag-uusapan natin ang mga problemang kinakaharap ng agrikultura ngayon, bakit mahalaga ang mechanization, at paano makakatulong ang kabataan sa future ng agriculture. Yan. Ang dami natin. Napakagandang Very topic deep. na pag-uusapan natin. Yes. Sige, una nating topic na pag-uusapan. Sa tingin ninyo, bakit kaya ngayon, sa panahon ngayon, maraming kabataan yung unti-unti nang nawawala yung interest pagdating sa agriculture? Sorry po. For me po, isa po sa biggest factor kung bakit nawawala na yung interest ng mga bata is yung mga stereotypes po na na-instill ng mga older generation sa atin. Kumbaga, ang tingin po nila, agriculture is for those who lack competence and skill na i-pursue ang ibang better courses. And usually po, it is discouraged or looked down on if you want to pursue agriculture. Kasi personally po, I've experienced this na when I studied po kasi sa isang agricultural school, ASTS, and pag naririnig po ng iba, more often than not, tatanungin na, bakit agriculture? Bakit hindi ka mag-STEM? Ganyan. So, it really made me question if bakit ganun ba kababaw yung agriculture sa ating bansa? So, kaya po for me, alam ko po na yung stereotypes po talaga are one of the biggest factors why. Ayan, so to add up to what Mara said, madami naman po talagang factors. Actually, iba-iba. Some are the influence of peers, influence of parents, o kaya naman po yung life status sa buhay. Siyempre, hindi din naman natin po masisisi kung bakit yung ibang kabataan nawawala na talaga ng interest. Dahil lahat naman po tayo may pinaghuhugutan. Pero ang karaniwan po kasi is yung sinabi po ni Mara, yung stereotypes and misconceptions towards the agriculture. Dahil, alam naman po natin na malaking factors ang social media. Kaya kapag nakakakita po kunyari yung mga kabataan ng magandang other fields to take, nawawalan po sila ng interest sa agriculture kasi nababago po yung imahe ng agrikultura sa mga pananaw ng mga bata. Before coming sa may ASTS po, I was also hesitant to enter the school kasi po agriculture siya. So, I was thinking na, hala, baka mas okay kung mag-system na ako, baka okay kung mag-UMS na ako since I wanted to take law. Ganun po. Pero nung during na nasa ASTS po ako, lahat po yun nabago. Kasi, iba po talaga kapag nandun ka na sa field na yun, maiintindihan mo na kaya pala ganito yung pananaw ng ibang tao sa agriculture. Yun po yung kailangang ma-establish pa na baguhin yung mga ganong pananaw ng mga kabataan towards the field po. Wow, thank you so much. Napakagandang sagot stereotyping and isa pa, influence. Yes. Isang mga nagiging dahilan kung bakit nawawala ng interest sa mga young people. And isa pa, next question ko naman, when young people hear the word farming, pag naririnig nila yung salitang farming, ano yung sa tingin nyo na pumapasok sa isip nila? Sa akin po, as part of the youth po, ang unang papasok po sa akin yung kantang Magtanim ay di biro, maghapog na kayo ko. So, aside from that po, ang naisip ko po pag farming is matanda na nagtatanim, it's sa initan man or umuulan. Yun po yung image na papasok instantly pag narinig ko po yung farming. What image? Siguro po, babad sa araw, tapos bukid. Kasi hindi lang naman po ako, pati yung ibang kabataan, kapag sinabi mo, nasa agricultural school ako, so sa bukid kayo? Ay, hindi lang talaga sa bukid talaga yun, Ano kami kinaganyan? Ginaganyan, Yan po. Oo naman din. Kasi kaya din, hindi man siya magandang pakinggan, no? Pero yun talaga yung mga images na po-portray, na iisip natin pag sinabing farming, pagsasaka. Hindi naman natin agad naisip na, makinarya, nakamakinarya tayo ngayon. Yes. Lagi yung physical
labor din talaga. Na And also, yung research po, may nagre-research din sa agriculture. Ano pa kayo? Tsaka, yun talaga isa rin sa pinaka-goal ni Filmek, di ba? Kasi nga parang yung sa kanta, sabi ni Mara na pagtanim ay di biro, maghapang na kayo. Ang isa sa goal ni Y4M and ni Filmek, yung pagdating sa farming, mabago talaga yung imahe. Yung pagtatanim, hindi lang siya nakayuko ngayon. Nakasakay na. Sa susunod, lumilipad na po yan. Oo, may drones na tayo. Nagpapalipad na tayo. Next time, nakasabit na sa drone. Oo, pero gaya nga ng sabi ng advocacy ng Y4M, di ba? We aim to rebrand Yes. how we perceive farming, kung ano nga ba ang dapat nating nai-imagine na kapag narinig natin yung pagsasaka or farming. Dahil dyan, proceed tayo sa susunod nating question. Mm-mm. Do you think farming is still viewed as too difficult, too traditional, or not financially rewarding enough for the younger generation? And bakit? I believe po, it depends on what part of the youth we're talking about. Kasi right now po, as of today, there are a lot of existing platforms and advocacies related to agriculture. So that are powered by the younger generations po. However, despite these improvements and opened eyes and minds po, I believe that we still need to fix the deeper issues. Kasi po, if we don't, agriculture will continue to be seen as something to be avoided by po. Ayan, I strongly believe in what Mara said po. It depends talaga sa pinag-uusapan nating kabataan dahil may mga kabataan na aware naman sa hirap ng nasa agrikultura at may mga kabataang locked pa rin po pagdating sa awareness. At may mga kabataang hindi naiintindihan na ang agrikultura po ay umuunlad din. Kaya, ang traditional farming po ay unti-unti na nating, kumbaga, iniiwan dahil kailangan nating makasabay sa alon ng buhay. Step by step. Kasi para sumakses ka, di ba? Ganun po. So, doon naman po sa pagiging financially rewarding enough. Well, to be honest, madami po talaga ang nagpe-perceive as not. Dahil nga po, kung hindi ka naman magsisikap sa bukid, ano po nga anihin nyo, hindi po ba? Hindi tulad ng iba na kapag nasa office ka, government employee, syempre may income na po yun. Hindi po katulad sa bukid na sariling sikap mo yung magiging income mo. Kaya, ayun po. Yeah. Thank you so much. And ayun din, pero makikita rin naman natin, may mga ilang farmers din naman na talaga nagiging successful sa work kapag sa farming. Pero minsan lang talaga kapag tinamaan talaga ng peste, ng hindi magandang panahon, bagyo, ganyan. Yun lang talaga yung madalas lalo na sa social media ngayon. Isang malakas na ulan lang nakapost ng support ng mga farmers yun na yung mga palaing nila nababasa. Actually, to add up to that, naalala ko yung sa may booth camp. Sino na si Sir? Sabi niya ganun, may pera sa agrikultura, which is true naman po talaga. Maraming mga naging milyonaryo dahil sa agriculture. Yes. And madaming career sa agriculture. Gaya nga nasabi kanina ni Mara. O, di ba? Ay, ni Mara, ni Mondi. Sino nagsabi na ganyan? Nalito si Mondi. Si Marian Rivera. Ay, Ayun dyan, Marian, proceed na tayo sa next question natin. Thank you po. Okay. Para sa next question natin, what are some common misconceptions that Gen Zs may have about agriculture. Uy, Gen Z. 6, 7. Aside po sa na-mention natin kanina na low income, na parang, how do I say this, yung mga walang competence or skills lang ang pumupunta kasi last choice na daw po ang agriculture. To add to that po, ang isa is yung physical toll po ng agriculture na super kailangan mong magpagod, ganyan. Pero ngayon po, since meron na pong mechanization sa agriculture, dapat ayun po yung nagiging misconception kasi sa super outdated na po talaga ng perspectives ng iba in terms of agriculture. Ayan. Sa akin naman po siguro naging misconception pagdating sa agriculture ay mas mababa siya kumpara sa ibang field. Kasi coming from experience po, madami nang nag-perceive personally sa akin na bakit agriculture lang? Laging hindi nawawala sa agriculture ang word na lang. Which is sobrang
masakit ako po, nasa agricultural school, sasabihan ako ng lang. Hindi lang siya hanggang dun lang. Kasi kahit iniisip natin na oo, yung ibang trabaho, hindi ganun kahirap, hindi ganun kababad sa araw, hindi ka exposed, pero it is the most noble job. Diba? Agriculture is the most noble job kasi kung walang, sabi ko nga po last nung nag-airing, kung walang agrikultura, baka wala din nating mabuhay sa ating lahat. Kasi ito lang naman talaga yung bumubuhat sa atin, di ba? Kaya nga siya backbone of the country. Kaya po, ayun po, yun po yung pinaka common na misconception na lang, hanggang dun lang. Ganun po. Ayun. Thank you so much. And sobrang nakakataba ng puso na sa mga ganitong edad, ganitong mga bata na yung mga ganyang words, di ba? Sa inyo pa yan nanggagaling. And para sa akin naman yung mga nagtatrabaho na nasa agriculture industry, parang sila yung isa sa mga pinaka-selfless na tao. Yes. Na pwede naman silang mag-earn ng mas malalaki sa ibang industry, sa iba yung mga profession, but they still choose agriculture. Di ba? Para may mapakain sa mamamayang Pilipino. Service talaga siya, talaga Coach yung Jason. service. Oo. And I think very timely rin yan, katulad si Mara and si Mondi na you're going into your first year of college. Tama ba? Ayan. Di ba parang ako din kasi personally na experience ko yun nung papa first year ako. Di ba parang maririnig mo kasi sa mga parang sa mga parents, ganyan na, anong course ni ganito, agriculture po? Bakit? Bakit nag-agriculture? Parang yun yung laging misconception. Hindi lang sa mga Gen Zs, I think. It is because of the influence din ng mas mga nakakatanda na parang, bakit agriculture yung course? Ang dami namang, pwede namang med, pwede namang ganito, di ba? Parang, ang dami nilang sinasabing alternate na parang, mas maganda kaysa sa agriculture. Pero if you think about it, ito yung, sabi nga ni Mondi, very noble, very important sa lahat, 'di ba? Kasi araw-araw naman tayong kumakain, 'di ba? Yung livestock, ganun din. So, agriculture is very, very important. And I think yun yung kaya talagang goal natin to rebrand how everyone perceives agriculture para makita din ng lahat, hindi lang ng youth na mahalaga, sobrang halaga ng agrikultura sa ating bansa. Ayan. And next Thank you, naman. partner. And for isa pa nating topic, what unique strengths can young people bring to the agriculture sector? Hawakan. Ay, sorry. Nag-aaway pa po ba? Isa po sa tingin ko is yung very open na po kami or very sanay na po kami sa digital part ng kasi right now po, as we all know, mas nagiging digital na rin po yung agriculture, nagkakaroon na po ng digitalization and mechanization. So, mas mapapadali po kumbaga and mas hindi na po sila mangangapa sa mga bagong mai-invent pa pong machineries and all. And to add up to what Mara said po ulit, siguro sa term na po nating Gen Z, nandun na po kasi inisip mo Gen Z, ay, magagaling to sa sa technology. So, sila, highly innovative. Napaka-innovative na po ng kabataan natin ngayon. At ang tatalino na po pagdating sa mga makabagong bagay. Kaya kung magagamit po siya sa agrikultura, napakalaking advantage po nun. Kasi tulad nga po ng sinasabi natin, kailangan nating sumabay na sa ikot ng mundo. Hindi na dapat tayo naiiwan, lalo na pagdating sa technology. Kasi kung hindi po natin iti-take advantage yung magagandang nadudulot sa atin ng technology, baka po tayong i-take advantage ng technology, di ba? Kaya yun po, yung strength, yung pagiging innovative, at yung pagiging, pagiging pag madaling kita po ng problema. Gen Z or young people are so open eye na po. Kaya nakikita na po natin yung mga kabataan yung mga problema na mas madali na po nilang na-identify at mas may fire po sila to solve kapag may nakitang problema na. Ganun po.
Thank you so much. Parang Yes. Oo, galing sa puso yung sagot Oo, eh, no? 'di ba? Parang may Pero pinahugutan. oo, yung drive din talaga ng mga kabataan to paano ba magdulot ng change sa country, and of course the resources din, kasi gaya nga ng sabi nila para Gen Zs are very techy na rin kasi Coach Jason, so ang dami nilang resources, and napansin ko sa Gen Z, no, sa social media talagang tutulungan sila. Talagang lagi pag may goal yung isa, pag may nakitang problema yung isa, 'di ba, isang post lang yan, parang ang dami din talagang gustong tumulong, willing to learn, willing to raise awareness. So I think yan talaga ang strengths Tsaka kasi pag ng may Gen Z ngayon. mga bagay na curious tayo ngayon, isang YouTube mo lang. Oo, Nandun YouTube na. search, ChatGPT oo, pa. ChatGPT, Diba? Sobrang diba? dali nang gawin lahat. Saka, tama yun. Madali nating na-adapt pagdating Yes. sa mga bagong technology. Dahil dyan, Ayan. At dahil dyan, syempre mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganan para sa bayan. So, of course, we're also live through our Facebook page, mga ka-Radyo Agri. At before we proceed, we would like to remind our viewers on air and online to please like and follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube. Sa YouTube po ay available ang ating episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we do have new uploads. And also bukas din po ang aming call and text hotline 0962-119-7445. Bulitin ko lamang po 0962-119-7445. And at this point of our program, syempre, dadako naman tayo to another set of questions. This time, I think this is more on share us your thoughts, diba, as youth, perspective naman ng bilang kabataan, no? So, do you think, no, what kind of careers usually attract young people today compared to those in agriculture? Mostly po kasi ang pinipili ng kabataan ngayon is yung healthcare related po, Yes. such as yung sa medicine, nursing, or office jobs, yung businesses po, kasi these are socially uplifted by everyone, while agriculture is super underlooked po. It is not underlooked dahil less valuable po siya than these programs na, as I said po, pinipili ng kabataan. Pero it's because we don't tell the right stories to the youth po, or it is yet to be told po. Kaya? Tama. So, tama po yung sagot niya kasi syempre fantasy nila yun, Yes. di ba? Nasa healthcare field ka o kaya office. Madami pong may fantasy nun, lalo sa TikTok. At isa ko dun sa mga Pero siguro po kung sa observation ko, yung mga remote jobs, yung mga hindi kailangan ng na-expose masyado, yung kahit nasa bahay ka lang, may sweldo ka, kikita ka, mga ganun po. Kasi iba-iba na po ng personality ang kabataan ngayon eh. Kumbaga gusto nila high-paying pero not showing up, diba? Less work, ganun po. Kaya, yun po yung sa tingin ko na mas nakaka-attract sa mga kabataan ngayon, lalo na yung, me personally, na-amaze ako pag nalalaman ko yung system sa call center something. Grabe, gusto ko matry yun. Ayun po. Pero, I will not lie, na-attract din po ako sa ibang fields. Lalong-lalo na pag nakikita, ay, ang cool naman niya. Ay, parang ang ganda naman ng work niya. Pero, this is also a reminder to everyone na do not choose others' path because you have your own. You have to make your own. Ganun po. And tama naman, you have your own path, you have your own beliefs, di ba? Yung mga, sabi nga nila, dun ka kung saan ka sasaya, di ba? Saan ka fulfilled, hindi dahil pipiliin mo siya dahil maganda yung magiging tingin sa'yo ng kapwa mo. So, di ba? Paano na may nafe-feel mo, di ba? Kung if you think this is your calling, di ba? So, dun ka. Hindi mo kailangan i-follow yung stigma na sinasabi sa'yo ng ibang tao. And also, gaya nga ng sabi ng Youth for Mechanization, sabi ni Mandy, ang cool kasi, di ba, nung jobs na nakikita natin sa social media. Pero, we are here to tell everybody that agriculture is cool too, 'di ba? Yung mga machines natin very cool, 'di ba? If you can operate one. And talagang yung technologies natin talagang nag-evolve naman siya, 'di ba? For efficiency, lalo na sa pagpapalaki ng kita natin and all that.
So, Yan, ayan. isa pa, nabanggit naman na ni Coach Colleen yung sa social media. Di ba nakakatuwa din yung mga influencer ngayon na ang mga contents nila ay agriculture. Yes. Yes. Kung malala niyo si Farm Payaman, Mm-mm. nagpo-post ng mga seeder. Yung iba nga, yung iba, nung may time pinost niya doon yung levee maker, yung gumagawa ng pilapil. So, hindi na tao yung gumagawa ng pilapil, may machine na. So, yun, nakalagay pa doon yung sticker ng RSF Filmec. So, pinapost na sa social media. So, million views. Kaya, ayun din, parang isa rin yun sa magiging dahilan kung paano tayo makaka-attract ng iba pang Yes, show it sa social media talaga how cool agriculture is and how important din siya talaga, 'di ba, Coach Jason? And with that, gaya nga ng sabi natin, do you think how important is it for young people to see agriculture as a career with growth, innovation, and purpose? Pinag-usapan natin kanina. Nasanay po ako hawakan yung mic kasi. Bakit sensitive siya? Makulit. Sorry. Sorry. Pag-aaway pa. It is very important po kasi if the younger generation don't see a future in agriculture, they won't want to pursue it po. Kumbaga, if they don't see the vision of it having growth, innovation, and purpose, they will only pursue the programs or courses that are uplifted by the society, while our agriculture will be left behind po. Ayan, so sobrang, hindi lang siyang importante sobrang importante. Sobra. Kung ano pang sobra sa sobra, yun yung ka-importante, yun na yun. Kasi, yung, ang lalim ang lalim nun, no? Ang lalim, parang ang dami kong pinapasa. Kinikim-kim. Hindi. So, jokes aside, yung youth po kasi, hindi lang siya magiging part ng present future na din siya Kaya kung hindi po mababago yung pagtingin ng kabataan pagdating sa agrikultura, ano na lang pong aasahan natin sa next 10 years, next 20 years. Yung mga farmers po natin is they're growing old na po. So, kung walang papalit sa kanila, paano tayo makakadaos, di ba po? So, kung hindi nila makikita na may growth dito, may career dito, may purpose yung pagpasok mo sa agriculture, walang magtatangka na pasukin yun. Yes. Kaya, sobrang importante po. Katulad ng, lagi naming sinasabi pag pumupunta kami dito, hindi lang siya, ang yung agrikultura, hindi lang siya punong-puno ng mga trabaho, punong-puno din siya ng buhay. Dahil dito umiikot yung buhay nating lahat. Hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din. Kaya, sobrang importanteng mabago talaga yung pagtingin ng kabataan. Kasi sila ang magtataguyod ng future. That's why we are here, diba? To educate everyone ang importance. And of course, there's growth. Kasi diba sabi natin, agriculture is evolving. So, and yun talaga yung main purpose ng Y4M. yes, yun ang purpose ng Y4M, to share sa youth and of course to share the problems na kakaharapin natin in the next few years if we don't have, the next generation para maging part ng agricultural field. Ayan. And with that, how would you think or what would you think make farming feel more relatable, exciting, and worth pursuing for today's youth? I would want to make Y4M an example po kasi we want more platforms or we want to keep informing the youth about agriculture and how it is innovating. Kasi po, how do I say this? We want to diminish the stereotypes that we mentioned earlier in order for them to be more motivated, inspired, and parang sarili po nila talagang gusto na i-pursue ang agriculture. Yan. So, pareha po kami ng sagot ni Mara. Let's just give Y4M for an example, which is a very, very good platform para maparanas natin sa mga kabataan kung ano bang buhay sa agrikultura. Hindi po tayo namimilit na i-take nila yung path na to, pero if we could give something to them na makikita nila, ganito pala,
na mararanasan nila personally yung mga ginagawa pag nandito sa field na to. Baka po sakaling ma-enjoy nila at makahanap sila ng call para i-take yung path na yun. Kasi actually, yung Y4M po, madami siyang na-influence sa amin eh. Sa CLTL po, sobrang daming na-influence na, hala, parang gusto ko na mag-agree. Kasi during our booth po, lumabas pa lang yung results, so hindi pa po kami nakapag-enroll. Pero meron pong ibang hesitant na mag-take ng agree for so many reasons. And after ng booth camp, parang, hala, parang gusto ko na mag-agree. Ganun po yung lagi naming naririnig na parang gusto kong maranasan na yung mag-harvesting, yung mag-tractor, ganun po. So, if we could give the youth an experience that they could pick up some lessons or pick up some fun din po, maybe they would see it as something more exciting, enjoyable, fun, and very, very masayang gawin. Ganun po. Yun nga naman, very fulfilling din sa part namin as your coaches, no, para sa bootcamp na ganun ka-effective yung ginawa nating, kung iisipin mo, very short, yung 2-day experience na binigay namin sa kanila, oo. And, ayun naman talaga yung goal natin na hikayat yung youth na maraming paths na pwede sa agriculture. Hindi lang sa sinasabi nating pagsasaka, paggamit ng machines, you can be a researcher, you can use your voice, diba? You can talk about agriculture, you can educate people, which is very, very important, na ma-educate natin ng youth na kung gaano kahalaga ang agriculture and how vast the careers is under the agricultural fields na kailangan I think na ma-erase yung awareness about this so we can diminish, sabi nga ni Mara, yung stereotypes, yung mga hindi magandang stereotypes na naibigay towards agriculture. And yun din, dahil sabi niya gusto niya maging platform ng Y4M, photoshoot tayo mamaya. Gagawin natin face card. Ayan, oo. Exactly. Prepare Taas na po lahat ng pilik mata ko. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba? Kita po ba sa camera? Ready na ang mga face card nila. So, for the Grabe. next promotions ng Y4M, ayan, May marami, face card makikita ng niyo pa po Y4M. si Mara, Mondi, at ang kanila mga Hindi Y4M naman po sinabi, advocates. hindi po ako nakapag-prepare. Oh, so, hindi siya prepared. Ano lang, natural lang yan eh. Hindi pa siya Ano nakapag-ayos to? eh. Woke up like this. Kakagising niya lang po talaga. Yes. Oo, woke up like this. Pagbangon niya, okay, let's go. Yes. Suot damit. O, tara Okay, na. let's go. Ready na? Ano ba sila Born sa for akin? this talaga, no? Sige, baasan pa tayo mapunta. Oo. May next episode pa. Makikinig pa ang mga karadyo agri sa Coco Pwede Talk sila sa eh. morning chikahan. Oo, pang morning kwentuhan na. Morning Ganda. Baka po yung mga viewers pagdating ng hapon wala na silang energy. Naubos na sa umaga. Okay, so bago tuluyang matapos ang ating programa ngayong araw, ang last question natin, how can we make agriculture not just a livelihood but a movement that young people would be proud to be part of? To put it simply po, and I would say this again and again, is by breaking the stereotypes po talaga. Kasi the younger generation won't see agriculture as something worth pursuing if may mga tao pong sinisiraan or dinadown sila. Hindi lang po yung agriculture, kundi pati yung mga taong nagtatrabaho sa agriculture. Kasi po, sa totoo lang, people don't really realize that, sabi nga po ni Mondi kanina na that agriculture is the backbone of our country. So, kung sisiraan lang po ng sisiraan or ibababa ng ibababa ang mga taong kumbaga sila yung nagki-carry ng country natin eh, wala pong gusto at gusto pa na mag-pursue ng agriculture. Ayan, and sa akin naman po, let us start with ourselves. Let us assess ourselves. Ano ba talaga yung nakikita natin pag sinasabi natin agriculture? Kasi if tayo po mismo may mga doubts tayo, may mga thoughts tayo towards the agriculture na hindi pa ganun nawawala, paano po tayo makakapag-impluwensya ng ibang tao kung sa sarili natin hindi pa natin magawa? So, before speaking to the youth, speak po muna sa sarili natin. Kilalanin muna natin kung sino ba tayo at ano bang gusto nating
ipadating sa youth. Kasi if doon po tayo magsa-start, mas makaka-influence po tayo ng madami pa na tignan kung ano din yung nakikita natin. And that is only the first step and the very very small step pagka pinag-uusapan nating influencing the youth. Kasi pag nag-influence po tayo, madami talagang process Madami talagang kailangan gawin, patunayan. Madami talagang kailangan gawin, patunayan, and ipakita sa mga youth. And bago natin yun gawin lahat, we should start by doing it in ourselves. Kasi yun nga po, hindi po tayo kumbaga sa bagay po, hindi po natin pwedeng sabihin sa ibang tao na mahalin to kung tayo mismo hindi natin kayang mahalin ng isang bagay. So, yun po, para makapag-influence tayo ng maraming kabataan, kailangan muna nating i-influence yung sarili natin to see agriculture as something that noble, may innovation, may career, at lalong-lalo na may purpose po. Yes. Ang gaganda talaga ng sagot, Coach Yun. Pang mga influencer talaga to Oo. Susunod Follow us on podcast na TikTok. natin. Oo, podcast na ito. Kasi parang kulang yung 1 hour. Kulang yung 1 hour. In their influencer era ang atake ng mga batang to, Influencer advocates Miss Universe. Yun, ang Agree on sinasabi. agree? Atisa Manalo. Ay, sus! Ito rin ang sagot ni Mara. Kanina sa first question ko, nagsimula siya sa stereotyping and then nag-end siya na gusto niyang i-end yung stereotype. Yes. Ang Plakado. gagaling. Plakado talaga. Format. Oo, hindi nyo kaya. And with that, kahit gusto pa po namin ng mga Karadyo Agri na magstay with this program, maraming episodes pa po na makakasama po ninyo kami, Mara and Mondi, together with other Y4M advocates. Again, thank you very much, Mondi and Mara, for joining us today, and we'll see you sa other pa nating episodes. Syempre, mga Karadyo Agri, before we end, I would like to remind our viewers on air and online na please like, follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Sa YouTube po, available ang aming replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe and hit the notification bell to get you notified when you do have new uploads. Maraming salamat mga Karadyo Agri for joining us today. And of course, to know more about Youth for Mechanization, makita nyo po ang updates and ang mga susunod pong mga programa ng Youth for Mechanization. Please like and follow our social media pages. We have Facebook and TikTok at Youth for Mechanization. Muli ako po si Colleen. At ako naman po si Jason. Thank you for joining us today. Again, this is Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan.